Hello again, ganda ka-chika knife. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Nag-react nga po ang kampo ni Mr. Manny Pacquiao sa ilang nagkokomento tungkol nga po sa mga binigay nito sa kanyang anak na si Mr. Eman Bacosa. Kamakailan lamang po ay kumalat sa social media ang pag-shopping po ng mag-asawang Dr. Beauty Bell at Dr. Haydin Co Jr. para nga po kay Mr. Eman. Kabilang nga po si binigay nila kay Mr. Eman ay isang mamahaling relo. Dahil nga po dito, may mga nagkomentong mabuting pangarang po sila Dr. Bello at ay nagbigay nga po ng relo sa batang boksingero. Huli nga pong nabash si Mr. Manny dahil nga po sa komento na ibang netizen na tila hindi man lang daw nito nabibigyan ng anak. Ganon din po ang bashing na inabot nga po ng pambansang kamao na nagpa-interview nga po si Mr. Eman sa kapuso mo Jessica Soho. Ipinakita rito ang simpleng bahay ng pamilya ni Mr. Eman na sa North Cotabato sa salat nga po sa Karangyaan. Sa premiere night nga po noon ng kapuso mo Jessica Soho gabi ng lagim, hiningan nga po ng reaction si Mr. Eman tungkol sa mga komento ng mga netizen. Wala naman po ako masyadong iniisip tungkol sa bagay na yon. Kasi lagi naman may nasasabi ang ibang tao, sabi nga po ni Mr. Eman na nakaniti. Sa mga nagsasabi ng mga negative things, huwag yun na po yung masyadong pakailaman. Kasi about me and my dad, okay naman po kami. Kasi kahit anong explain sa mga tao, meron naman pong ibang against doon. May iba pa silang mundo. Wala naman pong nabanggit si Mr. Eman kung ano ang binigay sa kanya ng kanyang ama. Isa nga po sa nag-react sa mga negatibong komento tungkol nga po kay Mr. Manny ay ang malapit nga po nilang kaibigan na si Mr. Bernard Plauma. Ipinost nga po ni Mr. Bernard sa kanyang IG story noong nga pong linggo, December 7, araw ng Pitik Pinip. Aniya, iyon daw po ang regalo ibinigay ni Mr. Manny kay Mr. Eman Pacquiao. React din nga po si Miss Jinky dahil alam niya ang mga naibigay kay Mr. Eman. Bago para mag-pandemic ay binigyan na raw po ni Mr. Manny ng apartment si Mr. Eman sa General Santos City. Doon nga raw po nakatira si Mr. Eman nung nag-training ito at may allowance daw ito every week para sa kanyang training. At pa nga po ni Miss Jinky, wala raw problema sa kanya kung maging close ang mga anak niya kay Mr. Eman. Okay naman sa akin, tama naman mga sinasabi ni Mr. Eman, sabi nga po ni Miss Jinky. Maingat din ang sagot ni Miss Jinky sa ibang katanungan, lalo na kapag tungkol sa ina ni Miss Emma na si Joanna Bacosa. Wala raw siya masasabi tungkol kay Joanna. Okay naman sa akin, okay lang naman. Never naman ako nakaano si Bacosa sa akin. Dagdag pa nga po ni Miss Jinky, never siya nakarinig sa akin ng kahit na ano dyan. Wala talaga siyang narinig sa akin. Siya pa ang medyo wag na lang po natin magsalita makahulog ng sabi nga po ni Miss Jinky Pacquiao. Tinanong nga rin po si Miss Jinky about nga po sa anak niya si Miss Jimwell Pacquiao. Kung siya raw po ang masusunod, ayaw niya talagang mag-boxing ang kanyang mga anak. Hindi raw niya kayang panoorin nakikipagbakbaka ng kanyang mga anak sa ring. Pero wala naman daw siya magagawa kung gusto talaga nila. Kagaya nga po ni Mr. Jimwell, hindi raw niya kaya itong pigilan. Kasi ang mga bata, kung gusto talaga nila, wala ka namang magagawa. Iyon ang gusto nila at parang yun na nga lang ang goal nila sa buhay. Kaya ito, susuportahan ko sila. Pero minsan parang sinasabi ko sa kanya parang hindi ko na kaya pag second fight. Tiniisip ko nga na parang ayoko na lang sigurong manood. Parang hindi ko kaya kasi naano ako ng una. Kahit kaya mga amateur fights lang niya, hindi ako masyadong hindi ko masyadong tinitignan lalo na kung totoo na. Dagdag pa nga po ni Miss Jinky, mahirap talaga sa isang ina. Samantala, nag-open na nga po sa publiko ang matinding hiduaan o gulo sa pagitan niya po ng dating very close na sa isa't isa magkapatid na sina Lakam at Miss Kim Chiu. Nauna na nga po ang pag-file ng qualified theft ni Miss Kim Chiu laban nga po sa kanyang ate Lakam dahil sa demo'y milyones na nawawala. Marami nga pong netizen at mga fans ang naawa kay Miss Kim Chiu at mas lalo pa nga po nahabagsak sa kanya dahil nga po sa kanyang emotional IG post. Nakasad kasi sa post na gusto niya makabalik sa fall season ng Canada. Take me back to the Canada fall season. The changing colors, the script air, the quiet moments, they all whisper that grow can be gentle and letting go can be beautiful too. Sabi gambo ni Miss Kim Chiu sa kanyang post. Marami naman po nagpaabot ng kanilang suporta kay Miss Kim Chiu kahit nga po ilang mga celebrities ay may komento din po. Si Miss Mele Contivero sinabing please know na nasa prayer ka namin. Mahal na mahal ka namin. Sinabi naman po ni Miss Isabel Daza at Barbie Fortesa ay nag-comment nga po ng heart emoji at iba pa. May nagsabi nga rin po na it's okay Kimi, you can get mad, you can cry, but we will still support you. At meron pa nga po nagsabi na ating nabasa din po, stay strong. Message nga po ito kay Miss Kim Chiu. Sa isang nga pong banda, kahit patuloy itong nagsishow, nagpapatawa pa nga,
Pero alam natin na deep inside ay talagang masakit ang kanyang pinagdaraanan. Samantala, dumako naman po tayo sa iba natin showbiz update. About nga po ito kay Mr. Robin Angeles at kay Miss Anjena Mohe. Patuloy nga pong pinag-uusapan sina Mr. Robin Angeles at Anjena Mohe dahil nga po sa napapansin ng mga netizen. Bakit nga raw po patuloy na halikan ang magka-love team? Kung fan service lang daw ang ginagawa nila ay sobra naman daw. Pero syempre, para sa mga Robin at Anjena fans, ay hindi nila maialis na todo silang kiligin sa magkalat team. Napansin nga pong si Mr. Robin ang hahalik at wala pang ilang segundo ay parang hahatapin na ni Miss Angela ang mukha ni Mr. Robin at siya naman ang hahalik. Paulit-ulit nga po ito. Sa ilan nga po natin mga komentong nabasa, ito po ang una. So disgusting fan service, too much. Worst love thing I may say, who can even stand how they act in public. Malawang komento na ating nabasa, nagpa-fan service din naman po sila. Paldo na nga po sa kiss time. Ngunit syempre, kung may mga nega at hindi nagugustuhan ang todo kaswitan ng dalawa, marami naman pong fans nila ang nagdedepensa sa dalawa. Sinagot naman po ng isa ang nag-comment na apakalandi. Nang wala bang kumikis sa'yo, napakalungkot naman ang buhay mo. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli natin showbiz update. Aminado nga po si Mr. Enrique Hill na muntik na nga po siya mag-quit sa showbiz. Yan nga po ang revelasyon niya sa kanyang guesting sa programang Long Conversation ng 1UPH. Naganap na iyon noong pandemic, kung saan gaya ng iba ay nawalan siya ng trabaho at natenga nga po sa bahay. Enjoy nga raw po niya ang pag-stay niya sa kanilang bahay dahil sa loob ng 12 to 13 years ay nagtatrabaho siya at sa van lang daw po siya natutulog. Noong nag-stop lahat, wow, ang sarap pala ng feeling na nasa bahay na ako. Sabi nga po ito ni Mr. Enrique Hill na nakangiti. Doon nga po niya na-realize na maraming panahon ang nawala niya para sa kanyang pamilya dahil sa pagkatrabaho niya bilang artista na dahilan nga po para bihira na po siya makauwi sa kanilang bahay. I just lost so much time with them. Sabi nga po niya, nagulat na nga lang daw siya na nasa college na pala noon ang kanyang sister matapos niya itong tanungin kung anong grades na nito. Nanotice rin po niya na tumatanda na nga po ang kanyang ina kaya sinabi niya rito na ayaw na niyang bumalik sa dati niyang work schedule. Things were starting to slowly go pa. You know, to normal pero ako ayoko pa. I was enjoying it too much. Dito na nga po niya napag-isipang magnegosyo na lang at mag-quit na sa showbiz at mamuhay ng tahimik. Pero parang hindi raw yung tanggap ng kanyang ina. Pero parang nga naging blessing ng Panginoon ang pag-stay niya sa bahay na matagal kasi nagkaroon nga siya ng time sa kanyang family at sa kanyang girlfriend noon na si Miss Nisa Soberano. Lalo pat after pandemic ay nag-migrate ang sister niya at gayon din po si Miss Nisa. At ang kapatid naman niyang lalaki ay kinasal at umalis na nga po sa kanilang bahay. Hindi naman daw niya naisip na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kahit na pinangako niya ito sa kanyang ina. I don't know, I just don't see myself in parang may creative po talaga ako. Parang I was meant to entertain people. Pero happy naman daw siya na napatapos niya ng pag-aaral ang kanyang kapatid na babae at lalaki. Samantala, mapapanood nga po siya sa mga sinihan ngayong Pasko sa upcoming 51 Metro Manila Film Festival movie na Manila Finesse with Mr. Piolo Pascual, Ashton Olvega at marami pa pong iba. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.